Sa ating pagpasok sa mundo, tayo raw ay unang makakaramdam ng kalinga mula sa ating mga magulang. Sa atin namang pagtanda, sinasabing ang anak naman ang magbibigay ng kalinga sa mga magulang. Ikaw kabarangay, bukod sa magulang mo, sino ang binigyan mo ng taus-pusong kalinga at sinong kumalinga sa iyo ng buong puso? Ang pagkalinga o pag-aalaga ay may kasamang pagmamahal at respeto. Sino man ang iyong kinakalinga ay makakaramdam ng seguridad dahil alam nila na ikaw ay nandyan para sa kanila. Ang pagkalinga ay hindi madadaan sa material na bagay kundi galing sa puso lamang. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kwentong galing kay Mona, isang caregiver. Susundan natin ang kanyang paglalakbay nang siya ay mamasukan sa isang mabuting pamilya. Sa istorya ay mabubuo ang tanong na maswerte ba si Mona sa pagkakaroon ng mabuting pinaglilingkuran o maswerte ang kanyang aalagaan at pamilya nito dahil sa mahigit 100% kung siya ay mag-alaga. May mga tao nga na kahit kadugo na ay ayaw pa silang alagaan at kalingain. Ang pangangailangan na dapat ibinibigay ng mga taong mas malapit sa iyo ay minsan mas nanggagaling pa sa ibang tao na hindi naman natin kadugo. Dadaanan din ng istoryang ito ang hindi pagsuko ng bawat tauhan sa kanilang kanya-kanyang nais gawin at mangyari. Gaano man kahirap o gaano man katagal, hanggang gustong magawa ang nais ay mangyayari at mangyayari ito. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Ramona, pero Mona na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 25 years old na po ako at isa po kong stay-in caregiver dito sa Maynila. Nasa probinsya po ang mga magulang ko. Dito po ako nakakuha ng aalagaan sa Maynila kaya lumuwas po ako. Ang aalagaan ko po ay si Lola Mia. 80 years old na po siya at malakas pa naman si Lola Mia, kaya lang dahil sa edad niya minsan ay kailangan niya ng aalalay sa kanya. Gusto pa rin ni Lola na hanggat kaya niya, kikilos siya ng walang umaalalay. Sa pagluluto nga parang ang nangyayari, alalay niya lang ako dahil siya din naman ang gustong gumalaw sa kusina. Masarap pong magluto si Lola Mia kaya nga minsan ay parang nararamdaman ko na tumataba na ako. Bukod po sa edad ni Lola Mia, kaya sila kumuha ng caregiver ay wala din siyang kasama sa bahay. Ang apo niya na lamang po na madalas pang nadidestino sa ibang bansa. Kaya hindi ko po ramdam na nagtatrabaho ako. Parang sinasamahan ko lamang po ang nanay ko at si Lola Mia naman ay parang apo din naman ang tingin sa akin. Masaya kami sa bahay kahit madalas kong makita si Lola Mia na biglang tatamaan ng lungkot. Ang ginagawa ko ay inaaliw ko kaagad siya. Madali naman pasayahin si Lola, Papa Dudut. Siguro po ay ayaw niya din nakikitang nag-aalala ko. Madalas ang kwentuhan namin ni Lola Mia, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Ang maganda kay Lola ay alerto pa at matalas pa ang isip niya. Alam niya pag napag-uusapan na namin ang isang kwento. Papa Dudut, sisimulan ko po ang kwento ko sa araw na dumating ako sa bahay kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. At yung pagkakataon na nakausap ko po yung taong kumuha sa akin para mag-alaga kay Lola Mia. Tao po?
Sino yan? Si Ramona po! Bukas ang gate, pumasok ka na lang. Tuloy ka, Ramona. Salamat, sir. Patrick na lang. Okay po. Halika, maupo ka muna, Ramona. Mona na lang din po ang itawag niyo sa akin. Sige, Mona. Ikukuha muna kita ng maiinom. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya, kasi ikaw ang iiwan ko dito. Salamat at tinanggap mo ang dito mamasukan, kahit nasa probinsya ka. Naku, ako nga po ang dapat magpasalamat. Malaking tulong sa pamilya ko ang pagtanggap niyo sa akin dito. Walang anuman. Maganda kasing rekomendasyon para sa'yo. Kakilala ka ng nanay ng best friend ko. Opo, si Tia Felicing po, tiyahing buo ko. Kapatid po siya ni nanay. Kaya makakaasa po kayo sa akin. Maraming salamat. Alam mo, nag-aalala na talaga ako. Saan po? Kay Lola. Kasi bukas nang alis ko. Ayoko naman iwan si Lola sa kung sino lang. Alam mo na, baka hindi mabuti ang makuha ko kung magmamadali akong kumuha ng mga kasama niya. Nangangako po ako na ituturing kong parang lola ko talaga si Lola Mia. Sobrang salamat talaga. Gusto mo na muna bang magpahinga? Ituturo ko na ang magiging kwarto mo. Mamaya na po. Nakapagpahinga naman po ako sa barko kaya hindi naman po ako pagod. Okay, sige. May isa pa akong pakiusap. Ano po yon? Sabihin niya lang. Huwag mo na akong ipo. Kasi halos magkasing edad lang naman tayo. Matanda lang ako sa iyo ng 2 taon. Ay, sorry. Nakasanayan ko lang talaga ang magpo. Okay, pero wag na sa akin. Oo. Nasaan na po si Lola? Nasa kwarto niya. Tulog pa po? Hindi. Nagtitiklop lang ng ilang damit. Gusto niya kasi siya magtiklop ng mga dadalhin ko paalis. Pero sandali, tatawagin ko siya. Sige. Lola? Oh, Halika na, Lola. Ipapakilala kita sa makakasama mo. nariyan na ba siya? Opo, kadarating lang. Ay tara na. Magandang umaga po, Lola. Lola, siya po si Mona. Magandang umaga naman, Iha. Maupo ka. Salamat po. Lola, si Mona na munang bahala sa'yo habang wala ako. Kung sa akin ay ayaw kitang umalis. Pero hindi naman din kita pipigilan sa mga gusto mo. Lola, para sa atin naman ang pag-alis ko. May pensyon naman ako. Nako, hindi ako papayag na magamit natin ang pensyon mo para ipang gastos. Gamitin mo lang yon sa mga gusto mong bilhin. At ako ang bahala sa'yo. Ay, apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola Mia. Hindi ko po kayo pababayaan. Oh, nadinig mo, Lola? Salamat, Iha. Pasensya ka na. Hindi sa ayaw kita dito. Ang sinasabi ko lang ay ayokong malayo na naman itong si Patrick. La, pinag-usapan na naman natin na huling biyahe ko na to, di ba? Pagbalik ko, magtatayo na lang ako ng restaurant. Susuportahan ko naman yung mga pangarap mo. Pasensya ka na at masyado kong madrama. Naku, Lola, hindi drama ang tawag dyan. Ganyan din si nanay sa akin bago ko umalis. Nag-aalala lang po kayo. Siya nga. Ikaw, paano ang nanay mo kung iiwan mo para makasama lang ako? 5 po kami magkakapatid kaya madaming makakasama si nanay. At saka high-tech na naman po, makakausap ko pa din naman sila na parang magkaharap kami dahil sa video call. Oh, nadinig mo yun, Lola? Kaya ako din, laging magvi-video call sa'yo para kahit malayo man ako. Malapit din. Nakakatuwa naman kayo. Ay, teka, kumain na tayo. Magtatanghali na pala. Ako na po ang maghahain. Ako na. Mabuti pa tayo ng 3 maghain. Masaya ang unang araw ng pagdating ko. Napakabait ng maglola. Madami kaming napagkwekwentuhan at nagtatawanan kami. Pero si Lola ay napapansin ko na biglang parang tatahimik. Sigurado na kaya siya gano'n ay dahil sa pag-alis ng apo niya. Hanggang sa dumating na nga ang kinabukasan. Ang pag-alis ni Patrick. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Lola Mia.
Naiiyak siya pero pinipigilan niya dahil ayaw niyang makita ni Patrick ang lungkot niya at baka mag-alala ito sa kanya. Hindi na kami naghatid sa airport at sasakay po muna kasi ng eroplano si Patrick papunta sa bansa kung saan nandoon ang barkong sasakyan niya. Kaya para hindi maapektuhan masyado si Lola Mia ay niyaya ko siyang magpunta sa plaza na malapit lang sa bahay nila. Papadudot, ibinilin sa akin ni Patrick na sa tuwing lalabas kami ay isasakay ko sa wheelchair si Lola. Palalakarin pag gusto niya. Pero pag napagod dapat ay balik sa wheelchair. Kahit nakangiti si Lola Mia ay ramdam ko pa din ang lungkot niya. Ayoko namang ipakita na apektado ako at baka lalo siyang malungkot. Si Lola na pala kasi ang nagpalaki kay Patrick simula nang magkasunod na mawala ang mga magulang nito. Isa lang ang anak ni Lola at si Patrick lang ang kanyang naging apo. Kaya mahigit kalahati ng buhay ni Lola ay sila na ni Patrick ang magkasama, Papa Dudut. Pangilang alis na rin ni Patrick yon. Nung unang alis niya ay naaalagaan si Lola Mia ng naging kasambahay nila dahil mas malakas pa si Lola noon. Noong pangalawang alis ni Patrick ay ganun din yung parehong kasambahay pa rin ang nakakasama ni Lola Mia. Pero nang umuwi si Patrick nung huli ay 6 na buwan na ang nakakalipas ay kinailangang umalis ng kasambahay dahil kinakailangan siya ng pamilya niya. Naisip din ni Patrick na dapat mas may alam na sa pag-aalaga ng may edad ang kunin niya dahil tumatanda na rin si Lola Mia. Matagal siyang naghanap ng tao na pwedeng makuha pero wala siyang nahanap. Kung may mga nasa shortlist man siya, malaki naman ang pag-aalangan niya. Kasi bigla siyang kinukutuban na hindi siya sigurado sa mga taong kanyang pinagpipilian. Kaya nga po nang irekomenda ako ng tiyahin ko na kaibigan naman ng nanay ng best friend ni Patrick ay hindi na siya nagdalawang isip, Papa Dudut. Lola, gising ka na pala. Naku, napahaba ata ang pagsisyesta ko. Tama lang po yan para mas malakas kayo. Anong oras na ba? 4:30 lang po. Naku, hapon na. Lola naman, sikat pa ang araw oh. Tsaka 3:00 lang kayo nakatulog kaya dapat sinapat nyo na 2 oras ang tulog. Naku, alam mo naman ako kahit kalahating oras na tulog parang bagong gasolinang kotse na lang ako uli eh. Parang kotse? Sige nga po, andar kayo. Brum brum. Ikaw talaga, Lola. Ay, teka, may kailangan po ba kayo? Tulungan mo lang akong makatayo dito sa kama nang makapag-inat ng katawan. Oh, hinay lang po ah. 1, 2, 3. Yeah! Ay, maiwan muna kita. Saan kayo pupunta? Tatakbo lang ako sa labas. Lola naman, nagbibiro. Ay bakit? Akala mo ba hindi na ako makakatakbo? Paano kayo tatakbo? Hindi po ba kotse kayo? Brum, brum. Hay Lola, hindi ka talaga pumapalyang mapatawa ako. Maganda ang tumawa palagi. Para hindi tumanda agad. Kita mo nga ako, mukhang bata pa hanggang ngayon. Ay oo naman po, hindi ako kukontra dyan. At higit pa doon, maganda pa rin. Ayan, inuuto mo na ako. Totoo po yun ah. Siguro po ang dami niyong manliligaw nung bata kayo. Isa lang ang nanligaw sa akin. Lola, okay ka lang? Ay oo. Naku, halika na nga't magluto na tayo ng hapunan. Maaga pa Lola, bakit bigla ka napaluto? O siya, tara na sa labas. Upo ka muna dyan Lola, aayusin ko lang tong kama mo. Muntik kong malimutan yan. Salamat. Lola naman, ano bang salamat? Dapat lang to at masaya ako sa mga ginagawa ko dito. Ay, oo nga pala Lola, tumawag si Patrick kanina. Anong sabi ng apo ko? Wala naman po. Sabi ko po kasi natutulog kayo, kaya tatawag na lang daw siya maya-maya. Ay salamat naman. Ay eto, siya na to.
Hello? Hello, Mona. Gising na ba ang lola? Oo, eto siya. Lola, si Patrick. Apo ko! La! Kamusta kayo? Ayos naman ako, apo ko. Eto, alagang-alaga ako ni Mona. Salamat naman at maayos ka. Huwag kang mag-alala sa akin, apo ko. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Salamat, Mona. Naku, hindi na iba si Lola sa akin. Si Lola lang bang hindi na iba sa'yo? Ha? Dalawa lang naman kami dito. Ako, iba pa ba sa'yo? Si Patrick naman. Pilyo talaga ang apo ko na yan. Lola, sinisiraan mo ako ha? Nadinig mo ba ako? Lola, halos magkaharap lang tayo. Oo nga. Nakakatuwa talaga kayong maglola. Ganyan talaga kami. Namimiss na kita, Lola. Ako din, apo ko. Di bale, mahigit 2 buwan na lang naman eh. Magkikita na ulit tayo. Hinihintay ko ang araw na yon. Oh, Lola, nalulungkot ka na naman. Ayan na nga si Patrick ko. Oo nga la, ayaw mo na ba akong kausap? Hindi, apo ko. Eto, hindi na ako malungkot. Yan, malapit na naman ang 2 buwan. Ay, Lola, magsisimula ng trabaho ko. Tatawag na lang uli ako. Sige, apo ko. Mag-iingat ka palagi at magdasal, ha? Yes, Lola. I love you. I love you, apo ko. Mona, ikaw na uli ang bahala kay Lola ha? Oo, hindi ko siya papabayaan. Masyadong maraming layer ang usapan namin na yon, Papa Dudut. Ang daming tanong ang nabuo sa isipan ko. Una ay nang biglang nalungkot si Lola sa tanong tungkol sa mga manliligaw niya noong bata siya. At pangalawa ay bakit biglang nagbiro si Patrick ng kung iba pa rin ang tingin ko sa kanya. Pero mabilis ko na lamang din na nakalimutan yon. Pero nung gabi habang nagkwekwentuhan kami ni Lola ay siya naman ang nagbiro. Sa totoo lang, ewan ko ba kung biro ba yon o seryoso na. Unay parang masyado niyang ibinibida si Patrick. Sinabi niya ang mga magagandang ugali at gawin ng apo niya. Unang pagkakataon ko po na marinig ang mga kwento na yon kasi umalis kagad si Patrick kinabukasan noong dumating ako sa bahay nila. Pangalawa ay hindi naman namin na pag-uusapan masyado ni Lola Mia ang ganong mga bagay tungkol kay Patrick. Ewan kung bakit masyado naman akong apektado. Yun na nga po, tinukso po ako ni Lola kay Patrick na bakit hindi daw maging kami. Nakita ni Lola ang pagkabigla ko kaya agad siyang bumawi. Ayon sa kanya ay nasabi niya lang naman yon kasi gusto niya na ang mapapangasawa sana ng apo niya ay mabait na katulad ko. Pero sinabi niya din na hindi siya makikialam kung may iba akong minamahal o may iba mang minamahal si Patrick. Hindi niya raw ipipilit kung sakali kasi ayaw niya raw na mangyari sa amin ang nangyari sa kanila ng unang pag-ibig niya. Papa Dudut, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin noong kwento ni Lola tungkol sa unang boyfriend niya. Ibig sabihin ay hindi lang ang lolo ni Patrick ang unang niyang boyfriend at parang hindi maganda ang paghihiwalay nila nito. Kaso sa sobrang lungkot ni Lola Mia ay hindi na niya naituloy pa ang kwento tungkol nga sa unang boyfriend niya. Hindi na din ako nag-osyosyo pa dahil naiyak si Lola. Natakot ako dahil baka masama sa kanyang malungkot ng sobra. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Pinilit ko siyang pakalmahin. Nakita siguro ni Lola na sobrang nag-aalala ako kaya naman siya na rin mismo ang nagkalma sa sarili niya. Pero napakalaking tanong noon sa isipan ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko na gusto kong malaman ang tungkol doon. Hindi naman para sa kung ano ang dahilan, kundi dahil gusto kong makatulong kay Lola Mia kung paano siya makaka-move on sa nangyari sa kanya. Pero depende po yun kung gaano kabigat ang kwento sa likod ng mga lungkot ni Lola, Papa Dudut.
Good morning, Lola Mia. Good morning, Mona. Kanina pa po ba kayo nakatingin dyan sa labas? Medyo napaaga ang gising ko eh. Naghilamos lang ako at bumalik na dito. Mamaya na ako magluluto. Naku Lola, ako na po ang magluluto ngayon at ikaw, relax-relax lang ngayon. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Oo. Lola, Bakit? okay ka lang po ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Eto, nagdala ako ng tubig. Mamaya na, ayos lang ako. Pasensya na po at may mga natanong ako kagabi na ayaw nyo pala. Naku, wala kang kasalanan. Ako nga ang nagsimulang magkwento eh. Pasensya ka na din sa akin ha. Wala naman po kayong ginawang mali. Minsan maganda rin naman mapag-usapan yung mga bagay na iniiwasan para makawala sa sakit ng nakaraan. Tama ang sinabi mo, Mona. Pero kung hindi pa kayo handa, huwag nyo din pilitin. Tandaan nyo, nandito lang po ako. Matagal na yata akong handa, kaso wala naman akong mapagsabihan. Makikinig po ako. Salamat, Mona. Sige Lola, pero minom ka muna ng tubig. Salamat. Sige Lola, nakikinig ako. Bakit po kayo nalungkot nung sinabi ko na siguro madami din kayong manliligaw noon? Sabi ko nga, iisa lang ang naging kasintahan ko. Lola, hindi ba yung lolo ni Patrick ang una niyong naging kasintahan? Hindi. Si Berto ang una kong kasintahan. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Ano pong nangyari? Lihim lang ang pagiging magkasintahan namin. Lihim? Kanino po? Sa mga magulang ko. Nais nila na ipakasal ako sa ibang lalaki. Teka Lola, ano to, parang arranged marriage? Oo. Ipinagkasundo na pala nila ako sa isang kakilala na may anak din na lalaki. Teka Lola, ayos lang ba talaga sa inyo na pag-usapan to? Oo. Kailangan ko na sigurong masabi sa iba ito. Ibig sabihin, walang nakakaalam ng storya niyong yan? Wala. Dahil sa sama ng loob ay itinago ko. Lola, nakakalungkot naman yung nangyari sa inyo. Ang tagal kong kinimkim ang lungkot na yan. Yung lalaking pinagkasundo sa inyo, yun na po ba yung lolo ni Patrick? Oo, si Claudio. Ano pong naging pagsasama nyo? Mabait naman si Claudio. Pero alam niya din naman kung gaano kasama ang loob ko sa nangyari. Hindi niya nalang pinapansin kahit na madalas ay parang wala din akong pakialam sa kanya. Kamusta po siya? May iba ding minamahal si Claudio. Pero wala din siyang magawa. Para mapagbigyan lang ang mga magulang namin, ay napilitan kaming magpakasal at magsama. Nakakalungkot naman. Kahit kailan ay hindi kami nagsiping sa kama. Nasa iisang kwarto kami pero hiwalay siya ng tinutulugan. Nang hindi alam ng mga magulang namin ha. Pero paano po? Paano kami nagkaanak? Opo. Isang gabi, umuwi siyang nakainom. Nawala siya sa sarili niya, kaya napuwersa niya ako. Galit na galit ako sa kanya. Naghiwalay po kayo? Hindi namin pwedeng gawin yon. Kaya nagsama pa din kami. Pero hindi kami nagpapansinan pag dalawa lang kami. Ako dahil namumuhuy ako sa kanya at siya naman ay dahil nahihiya sa akin. Paano nyo nakayanan yun? Hindi namin kaya. Halos gabi-gabi ay umiiyak ako at marahil si Claudio ay ganun din. Masakit sa dibdib ang umiyak ng pinipigilan dahil baka may makarinig. Lola. Ipinagbuntis ko ang naging bunga ng nagawa ni Claudio sa akin. Yun ay ang ina ni Patrick. Naayos po ba kayo pagkalabas ng bata? Hindi na inabutan ni Claudio ang bata. Inatake siya sa puso sa batang edad. At yun na din ang naging kamatayan niya. Diyos ko. Pinatawad ko na si Claudio noon. Sinabi ko na palalakihin ko ang bata ng malaya. Hindi ko gagawin sa anak namin o sa mga magiging anak niya ang ginawa sa amin ng mga magulang ko. Lola, sorry. Mabigat pala ang dinadala mo.
Masaya na ako at nasabi ko ito. Lola, may balita pa po ba kayo sa unang kasintahan nyo? Si Berto, wala na akong naging balita sa kanya. Noong naghiwalay kami nang sabihin kong ikakasal na ako kay Claudio, ay sobrang sama din ang loob niya. Kaya nagpakalayo-layo siya at hindi na siya nagpakita mula noon. Hindi na kayo nakita kahit kailan? Hindi na. Papadudot niyakap ko ng mahigpit si Lola. Awang-awa ako sa kanya at umabot siya sa edad niyang yon na bitbit ang isang lihim na dinadala niya sa dibdib niya ng matagal na panahon. Pinalaki ni Lola Mia ang anak hanggang sa nakapangasawa ito. Kahit kailan ay hindi nakialam si Lola Mia sa kung sino ang tama o mali sa anak niya. Nagsasabi lang siya ng mga payo kung sakaling may makita itong problema. Naging masaya ang pamilya ni Lola Mia kasama ang anak, manugang at apo. Ang kasayahan ng mag-anak ang nagbibigay lakas kay Lola Mia para kalimutan ang masakit na nangyari noong siya ay bata pa. Subalit ang kasayahan naman ay magiging maikli dahil nga sa biglang pagkawala ng anak niya at ng asawa nito. Nawalang mag-asawa nang hindi nasundan si Patrick tulad ng kanyang ina, ay iisa lang din siyang naging anak ng mga ito. Kaya naman si Lola Mia ay iginugol ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya kay Patrick, kaya ganoon na lang din ang pagmamahal sa kanya ng apo. Ngayong malaki na si Patrick, madalas na din itong nawawala dahil sa mga sariling responsibilidad. Kaya dahil sa madalas nangungulila, ang mga kinalimutang alaala ni Lola Mia ay muling nagbabalik. Natatakot siya na bubuo na ng sariling pamilya ang apo at magiging mag-isa na lamang siya. Kaya naapektuhan na naman siya tungkol sa mapait na paghihiwalay nila ni Lolo Berto, ang unang pag-ibig ni Lola Mia. Hello, Patrick! Kumusta kayo dyan? Okay naman kami dito. Si Lola, tulog ba? Oo eh. Sige, hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Parang may extend ako ng 6 months dito. Kasi sayang eh. Ha? Pero baka malungkot ng sobra si Lola Mia. Bakit naman? 6 months lang naman. Kasi May nangyari ba? nagkakwentuhan kasi kami tungkol sa nakaraan. Nakaraan? Oo, nung kabataan niya. May alam ka ba sa kwento niya? Oo. Ang alam ko, maaga nawala si Lolo kaya nalungkot si Lola Mia. Pero hindi niya pinabayaan si Mami. Eh yung tungkol sa mas maaga pang kwento bago nawala yung lolo mo. Hindi ko maintindihan. Ibig kong sabihin, may alam ka ba bago sila nagpakasal ng lolo mo? Wala. Basta ang nakwento lang sa akin, yun nga. Inatake sa puso si Lolo bago pa man maipanganak si Mami. Ah, okay. Oo nga, ngayon ko lang naisip. Bakit hindi namin napag-usapan nung panahon na nanliligaw pa lang si Lolo sa kanya? Kasi hindi naman nanligaw ang lolo mo. Ha? Paanong hindi? Huwag mo sanang sabihin kay Lola Mia na naikwento ko sa'yo ha. May matagal na palang bitbit na bigat sa dibdib ang lola mo. Dahil sa naitanong ko, yun, naikwento niya. Sa unang pagkakataon, nakwento niya yung alaala na matagal na niyang kinalimutan. Anong tungkol doon? Anong alaala? Na ang lolo at lola mo, pinagkasundo lang ng mga magulang nila. Ganun ba? Ganun siguro dati, no? Sa palagay ko nga, Pero nagmahala naman sila ni Lolo matapos silang ipagkasundo. hindi eh. Nangyari na lang yung pagmamahala nung mawala na yung lolo mo. Dahil sa pangako ni Lola Mia sa lolo mo na hindi niya gagawin sa mami mo o sa'yo yung ginawa ng mga magulang nila. Nalungkot naman ako kina Lolo at Lola. Ay, sorry. Hindi ko na dapat kinwento. Hindi, ayos lang. Gusto ko pang malaman ng kwento. Pero nalulungkot ka? Normal na reaksyon lang yon. Pero may hindi pa ba ako nalalaman? Oo eh. Ano yun? Bago sila pinilit magpakasal ng lolo mo,
May kanya-kanya na silang minamahal. Anong ibig mong sabihin? May boyfriend na iba si Lola at may girlfriend na iba si Lolo? Oo, kaya ganun na lang yung nangyari sa kanila. Ang kawalang pagmamahal sa isa't isa. Mona? Po! Gising na si Lola. Pasukin ko sa kwarto ha. Sige, kakausapin ko din. Pangako mo ha na wag mo munang sasabihin na nagkwento ko. Sigurado naman kukwento niya sa'yo yun. Oo. Siguro kaya hindi namin napagkwentuhan dati kasi gusto ni Lola masaya lang ako. Mona, may kausap ka ba? Opo Lola, kausap ko si Patrick. Ang apo ko. Hi Lola! Kumusta ka? Inaalagaan ka ba ni Mona? Nakukulang na lang kargahin ako at patulugin. Pinagtatawanan niyo akong maglola kayo ha? Biro lang. Ito kasing si Patrick eh. Oo. Bakit ako po? Hayaan mo na. Malayo ka naman dito. Hindi ka maaaway ni Mona. Ang kulit niyong maglola. Lola, ilang tulog na lang. Ano? Si Lola patay mali siya pa. Sabik ka na sa araw na yon. Huwag ka nang mainip la. Malapit na tayong magkita. Matagal pa yun. Lola naman, ilang tulog na nga lang. Oy, wag mo akong utuin ha. Ano ako, bata? Opo naman Lola. Sa edad niyong yan, ang bata pa kaya ng itsura niyo. Ako nga'y wag ninyong pinasasakay sa mga ganyan. Matanda na ako para mauto pa. Papadudot matapos ang pagkukwento sa akin ni Lola Mia ay naramdaman kong mas lalo akong napamahal sa kanya. At ganon din siya sa akin, Papadudot. Dahil sa pagtitiwala niya sa akin ng kanyang kwento, Papadudot, alam kong nasabi ko kay Patrick ang kinuwento ni Lola Mia. Pero hindi ko iniisip na mali yun. Alam kong sasabihin din naman ni Lola Mia yon sa apo niya. Gusto ko lang na mapaisip si Patrick na huwag nang mag-extend ng kontrata kasi sigurado pong malulungkot si Lola. Naisip ko na kapag nalaman ni Patrick ang tungkol sa lungkot ni Lola ay uuwi na siya. Total naman po ay may plano na talaga si Patrick na hindi na bumiyahe at itayo na ang pangarap niyang restaurant. Kasi ang pagluluto din naman ang ginagawa niya sa barko. Mas kailangan siya ng lola niya ngayon kasi matanda na si Lola Mia. Hindi man magandang isipin ay hindi na natin alam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundo. Nang makita ni Patrick na tumatawa at nagpapatawa si Lola Mia, ay mas napaisip siya sa binabalak niya. Kasi kung malungkot si Lola at tumatawa sa harap niya ay talagang mas kailangan siya ni Lola higit kailanman. Dahil sa nakikita ko kay Lola Mia, isa si Patrick sa tanging kaligayahan ni Lola. Mas kompleto sana kung makakausap niya ang unang minahal na si Lolo Berto. Pero napaka-imposible na po yata noon. Kaya si Patrick na lamang ang natatangi. Papadudot ng panahon na yun ay malapit nang magkita ulit ang maglola. Mas excited pa ako kesa sa kanilang dalawa. Kahit na hindi ko alam kung kakailanganin pa rin ba nila ang serbisyo ko o hindi na pag-uwi ni Patrick. Basta ang mahalaga sa akin ay ang maging mas maligaya si Lola Mia. Nakikita ko ang pananabik ni Lola Mia sa pagdating ni Patrick pero hindi ko din nalalampasang makita ang lungkot sa mga mata niya, Papadudot. Alam kong may gustong mangyari sa Lola Mia at yon ay ang maisara ang hindi magandang kabanata ng buhay niya. Yun nga po ay si Lolo Berto. Pero saan ko naman siya hahanapin? Sigurado naman ako na wala siyang social media account. Pero sa isang banda ay ang daming baka naman ang pumasok sa isipan ko. Naisip ko na baka naman ginawan si Lolo Berto ng social media account ng anak o apo niya. O pwede rin namang teki si Lolo Berto at gumawa siya ng sarili niyang account. Kaya naisipan ko na maganda siguro kung simplihan ko na lamang ng tanong minsan si Lola Mia tungkol sa buong pangalan ni Lolo Berto. Doon ako magsisimula sa paghahanap. Sabi naman ng kasabihan ay walang imposible kung gagawa ng paraan. Papadudot na buo ang plano ko. Magpapaka-detective ako.
Hindi po ako nakakasigurado sa gagawin ko ng mga oras na yon kasi papaano po kung wala na pala si Lolo Berto. Pero buo na ang isip ko noon. Susubok pa rin ako. Oh, Lola, ang hina mong kumain. Hindi po ba masarap ang luto ko? Ha? Masarap. Parang hindi eh. Tikman ko nga. Ay, hindi nga. Kaya pala malungkot ka. Ano? Masarap naman ah. Eh bakit ganyan? Parang malungkot ka. May iniisip lang ako. Parang alam ko na. Tungkol po kay Lolo Berto, no? Naisip ko lang kasi. Simula nang masabi ko sa iyo ang tungkol doon. Lagi na akong nag-iisip dahil kampante na akong alam mo din. Yun nga po, Lola. Parang yung inaakala nyong mailabas nyo lang magiging maayos na. Parang mas lalo kayong naging problemado. Kasi Lola, dahil pakiramdam nyo meron kayong pagkakasala kay Lolo Berto. Ganun na nga siguro. Hindi nyo po kasalanan ng mga nangyari, Lola. Pare-pareho lang po kayo nila Lolo Berto at Lolo Claudio na biktima ng sitwasyon. Si Claudio kahit papano bago nawala ay napatawad ko. Sana ako din, bago mawala, ay mapatawad ni Berto. Lola, wag nga kayong magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas nyo eh. Sana nga maging malakas pa ako kung sakaling mapagbibigyan ako na makausap pa si Berto. Lola, maniwala kayo na darating ang araw na yan. Hari nawa. Oh, baka po pwedeng masaya naman ang pag-usapan natin para naman magmukhang masarap ang niluto ko. Itong batang ito, masarap nga. Pwede mo nang talunin ang luto ko. Nako, di ko pwedeng talunin ang luto nyo. Pero pwede kong pag-aralan. Alam mo ba na si Patrick, bago kumuha ng kurso sa pagluluto, ay marunong na talaga siyang magluto? Talaga po? Tinuruan nyo? Yun nga ang nakapagtataka. Hindi ko naman siya tinuruan. Pero sa tuwing nagluluto ako, ay nandito siya sa kusina at tahimik na nakabantay. Baka po pinag-aralan na niya noon pa kung paano kayo magluto. Parang gano'n na nga. Sayang, hindi mo pa natitikman ang luto niya. Hindi bale, pagdating niya, ipagluluto ka nun. Natikman ko po. Ha? Kailan? Hindi po ba siya yung nagluto nung kinain natin nung araw na dumating ako dito? Ay, siya nga pala. Masarap nga po talaga siya magluto. Parang kayo. Nananaba na nga po ako eh. Salamat Iha ha. Salamat sa lahat. Lalo sa pag-aalala at pag-aalaga mo sa akin. Lola naman, trabaho ko po yun. Iba ang trabaho sa trabahong may puso. At yun ka. Lola, tama na ha. Bakit? Pinapaiyak mo ko. Totoo naman ang sinasabi ko. Lola naman eh. Kumain na nga lang tayo. Sige na nga. Ikaw, kanino ka natutong magluto? Sa amin po, dapat lahat marunong magluto, babae man o lalaki. Kasi po, toka-toka kami. Pag natapat ang pagluluto, siya ang magluluto. Ang iba ang maghuhugas, maglilinis, maglalaba, mamamlansya, at kung ano-ano pang gawaing bahay. Lahat yun nagagawa ninyong magkakapatid? Opo. Alam mo, napakaswerte talaga ng mapapangasawa mo. Magaling ka na mag-alaga, magaling ka pa sa gawaing bahay, kaya magiging magaling kang may bahay. Talaga po ba? Oo. Naku, ganyan din ang sinasabi ko kay Patrick. Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Ay oo naman po. Pagluluto pa lang, swerte ng mapapangasawa niya. Kaya nga bagay kayo eh. Lola! Oh, wala akong ipinagkakasundo ha. Yun ay sa akin lang naman. Magiging masaya ko kung ang mapapangasawa niya ay tulad mo o ikaw mismo. Lola! Sinasabi ko lang. Ikaw talaga, Lola. Pero kung sakali lang naman, magkakagusto ka ba sa apo ko? Seryoso ka ba sa tanong mo, Lola? Oo naman. Lola, na kay Patrick na ata lahat. Itsura, magandang ugali.
Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Gusto mo din ng apo ko? Po? Ibig ko pong sabihin… Lola naman eh. Ikaw ba walang naiwan na kasintahan sa inyo? Naku, wala po. Wala pong nagkamali. Kung hindi sila nagkagusto sa'yo, pues nagkamali sila. Ano bang nailagay ko sa niluto ko't kung ano-anong naiisip ni Lola? Papadudot magaling si Lola para siyang may switch. Pag napansin mo na malungkot siya ay bigla siyang sasaya at yung klase ng masaya na parang walang kasabay na lungkot. Pero para din siyang baterya. Pag naubos na ang charge ay mawawala na ng power. Kung masaya siya, makikita mong unti-unti siyang lumulungkot muli. Nakakatakot din ang sitwasyon ni Lola na ganon. Kaya kinausap ko na siya ng diretsyo. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nag-aalala sa kanya. Ang sinabi niya lang ay huwag siyang masyadong isipin dahil maayos naman siya. Tuwing nakikita kong nahihirapan si Lola Mia, ay mas nahihirapan ako kapag nakikita ko siyang ganon. Sabi ko sa kanya noon ay huwag na naming pag-usapan ang tungkol kay Lolo Berto para unti-unti ay bumalik na ang dating saya niya. Pero ako din ang sisira ng usapang yon dahil sa huling pagkakataon ay kinausap ko pa rin si Lola tungkol kay Lolo Berto. Ang pakay ko ay upang malaman ko ang lahat ng detalye tungkol kay Lolo Berto at gagamitin ko ang mga impormasyong yon para makatulong sa akin sa paghahanap sa kanya. Okay ka lang, Lola? Oo. Komportable ka ba sa pagkakaupo mo? Naku, sabi ko naman sa'yo na hindi na natin kailangan itong wheelchair na ito. Lola, okay naman lumakad. Kaya natin dala tong wheelchair para pagpagod ka na, may mauupuan ka. Madami namang upuan dito sa plaza. Mainit, nakabilad sila sa araw. Saan ka uupo kung mainit ang mga upuan? Tatayo lang po ako. Sana nagdala ka din ng wheelchair. Lola naman, sino magtutulak kung pareho tayong nakaupo sa wheelchair? Uupuan lang naman, bakit ka magpapatulak? Yan ang gusto ko, nagpapatawa ka na uli. Ako ba ang nagpapatawa? Hindi ba ikaw? Hi Lola, maganda ang panahon no? Hindi masyadong mainit ang araw. Paano tayo maiinitan nandito lang tayo sa lilim ng puno? Lola naman eh. Yan din ang gusto ko sa'yo. Yung hindi masyadong aligaga sa pag-aalala sa akin. Kasi naman Lola, ayokong malungkot ka. Naiintindihan naman kita at salamat. Pero pangako, maayos ako. Kung nalulungkot ako minsan, hayaan mo na ako. Sandali lang naman yon. Sige Lola, pero orasan ko pag matagal ka ng malungkot, mag-aalala na ako ha? Ikaw napaka-pilosopo mo. Ewan ko nga po ba, parang nahawa na po yata ako. Kanino? Dun po sa lagi kong kasama. Lagi mong kasama? Wala naman akong nakikitang lagi mong kasama kasi lagi kang nasa bahay. Teka, ako ba ang sinasabi mo? Ay wala po akong sinasabi ha. Naku, kukurutin na talaga kita eh. Aray Lola! Ayan, may tumawag tuloy. Sino yan? Ay, si Patrick! Hello Patrick! Mona, kumusta? Ayos naman. Nasa labas ka ba? Oo, hulaan mo kung sinong kasama ko. Sino? Di ako. Lola! Bakit akala mo ba may ibang kasama si Mona? Akala mo may nanliligaw sa kanya? Lola! Lola talaga? Nandito kami sa plaza. Kumusta ka riyan? Kayong kumusta muna? Maayos pa din naman kami, walang nagkakasakit. Ay, mabuti naman. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Nako, excited na yang si Lola. Saan? Saan pa? Yung kalendaryo nga sa bahay punong-puno na ng ekis eh. Ekis? Oo, iniikisan ni Lola bawat magdaang araw para daw makita niya na palapit na ng palapit ang araw ng pag-uwi mo. Talaga ba? Ako pang pinagbibintangan nito ni Mona.
Siyang naglagay ng X sa kalendaryo. Lola, utos mo kaya yun? Lola, may sasabihin nga ako tungkol sa pag-uwi ko. Ha? OMG Patrick, nag-extend ka pa ng 6 months? Matagal ka pa uuwi. Akala ko hindi ka na mag-e-extend. Matagal naman masyadong 6 na buwan pa. Sandali, hindi ako makasingit eh. Ang ibabalita ko, mapapaaga ako ng 1 linggo sa pag-uwi. Talaga? Oh, sabi ko sa'yo, Lola eh. Anong ako? Ikaw ang nagsabi na may extend pa siya. Papadudot matapos ang usapang yon ay parang nakainom ng energy drink si Lola. Gusto pa nga niya ako na umupo sa wheelchair at siya ang magtutula. Kahit masakit na ang paa ko kakalakad at kakatayo, syempre hindi po ako pumayag. Pag-uwi sa bahay ay nagpakuha agad ng papel at ballpen si Lola. Pagkabot ko sa kanya ng papel at ballpen ay sinabi niya sa akin na ang dapat na kurtina daw sa pagdating ni Patrick ay ang kulay puting kurtina. Gusto niya pang baguhin ang mga pwesto ng gamit sa bahay para daw maiba at saka siya nagsulat sa binigay kong papel at ballpen. Tinanong ko kung ano ang isinulat niya. Yun daw ang listahan ng mga lulutuin namin. May isa siyang gustong lutuin pero hindi na daw niya kaya. Sinabi ko naman na ako na ang magluluto at siya na lamang ang magsabi sa akin ng mga gagawin. Natuwa naman si Lola Mia sa mungkahi ko at sa sobrang excited niya ay gusto na niya kaagad na mag-general cleaning. Pwede namang magwalis at punasan ng mga gamit pero kaka-general cleaning lang namin 2 araw ang nakakalipas. Saka siya nahimasmasan. Ako naman ay natuwa. Natuwa ako kasi nakita kong muli ang sigla ni Lola. Pero alam ko sa loob ko na panandalian lamang ang saya na yon ni Lola. Alam kong magiging malungkot pa rin siya pag muling naalala si Lolo Berto. Kaya ako naman po ay hindi tumigil sa paghahanap sa kinakaroonan ni Lolo. Papadudot dumating ang araw ng pagkikita ng maglola. Ang araw na matagal nang hinihintay ni Lola Mia, ang muling mahawakan at mayakap ang kanyang pinakamamahal na apong si Patrick. Ewan ko nga po, para akong baliw, hindi naman sila umiiyak. Sobrang saya nga po nilang maglola. Pero ako na nakatingin lamang sa kanila ay iyak ng iyak. Alam ko kasi ang pinagdadaanan ni Lola Mia kaya ako na ang naapektuhan sa mga nangyayaring saya at lungkot sa buhay niya. Pinagsaluhan namin ang mga pinagtulungan naming lutuin ni Lola Mia. Siyempre sarap na sarap si Patrick. Habang si Lola naman ay bida ng bida sa mga niluto ko. Nahihiya na nga ako kasi sobra akong pinagmamalaki ni Lola. Si Patrick naman bukod sa pasasalamat ay puri din ang puri sa luto ko. Naikwento ni Patrick na hindi na talaga siya babiyahe. Itutuloy na niya ang pagtatayo ng maliit na restaurant, isa pa ay para maalagaan niya din naman si Lola Mia. Tahimik lamang ako papadudot marahil ay nakatunog si Patrick sa inaalala ko. Sobrang nagpasalamat si Patrick sa ginawa ko at hindi ko raw inisip na trabaho lang ang ginagawa ko at talagang hindi itinuring na iba si Lola Mia. Hindi niya raw kakalimutan ang lahat ng maganda at mabuting nagawa ko. Hindi lang kay Lola kundi sa kanilang dalawa papadudot. Mona, buo at taos-puso ako nagpapasalamat sa iyo sa ginawa mo kay Lola. Naging kampante ako sa ibang bansa dahil alam kong minamahal mo din si Lola tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Naku, hindi naman mahirap mahalin si Lola Mia. Nako, para akong babasagin na figurin kung ingatan niyang si Mona. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang pasasalamat sa iyo. Sapat na sa akin yung tinanggap niyo ako dito at binigyan ng trabaho. Napakalaking tulong nun sa pamilya ko. Pero bukod sa sinusweldo ko, yung mabuting pagtanggap nyo ang mas importante sa akin. O yan na nga bang sinasabi ko eh. Ako Patrick, napakababaw ng luha niyang si Mona. Oo nga. Bakit ka umiiyak?
Natutuwa lang ako. Hindi ko kakalimutan yung mga panahon na nandito ako. Bakit? Saan ka pupunta? Iiwan mo kami ni Lola? Ha? Hindi ba nagpapaalam na kayo kaya niyo ako pinapasalamatan? Hindi. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng nagawa mo. Yun nga ang gusto kong sabihin, na sana wag kang umalis. Kasi siguradong malulungkot si Lola pag umalis ka. Ha? Hindi ako aalis. Ayokong mawala ka. Pero ayoko din na mapilitan ka, ha? Ayoko na diktahan namin ang mga gusto mo. Hindi, Lola. Bukal sa puso ko ang pagtigil dito. Paano ang mga magulang mo? Oo nga. Dahil kadarating ko lang naman, siguro pwede ka muna magbakasyon kahit 1 buwan muna para makasama ang mga magulang mo. Hindi na muna siguro. Ayos pa naman kami sa pag-video call eh. Pwede ba yun? Siyempre, iba yung mayakap ka nila at mayakap mo sila. Matagal-tagal ka ding nawalay sa kanila. Huwag kang mag-alala. Bayad ang bakasyon mo. I-advance ko para may panggastos kapag uwi mo. Nakakahiya na. Baka nagiging abuso na ako sa kabaitan nyo. Ano bang nahihiya? Iba pa ba ang tingin mo sa amin? Mona, walang problema. Kailangan mo din ng bakasyon. Basta sana babalik ka pa, ha? Ha? Oo naman. Siguro dapat isama mo din minsan ang mga magulang mo dito para makapagbakasyon naman sila. Ay, magandang idea yon. Nahihiya na po ako. Ikaw kukurutin na naman kita dyan eh. Aray, Lola! Parang napapagkaisa na ako dito, ah. Porque may bonding na kayo, ah. Napakaseloso naman. Teka, sinong pinagseselosan mo? Wala naman akong alam na manliligaw si Mona. Lola. Nagpapatawa lang ako. Parang ako naman ang napagkakaisahan na. Oh, nagsiselos ka din. Mamaya hindi tayo matunahon sa kakatawa. Kaya nga eh. Kumain na nga lang tayo. Hoy Patrick, hindi mo pa tinitikman itong afritada ni Mona. Napakasarap. Patikim nga. Nako, parang si Lola din ang nagluto niyan. Tagahalo lang ako, tagalagay ng mga sangkap. Huwag kang makinig sa kanya, apo ko. Siya ang nagluto niyan. Kaya pag hindi masarap, siya ang sisihin mo. Mamaya magbukas tayo ng mga pasalubong ko, ah. Naku, masaya yan. May pasalubong ka ba kay Mona? Siyempre naman, la. Nakakahiya naman. Ayan ka na naman sa hiya mo. Oo nga. Sorry. Basta kung anong ibigay sa'yo ni Patrick, huwag mong tatanggihan, ha? Opo. Patrick, may nabili ka ba para sa magulang at mga kapatid ni Mona? Opo, Lola, kompleto. Gaya ng bilin nyo. Lola, nakakahiya. Hindi nakakahiya, kundi nakakainis. Nakakainis na yung hiya-hiya na yan. Parte ka na ng pamilya namin. Masaya nga ako at hindi na lang kami dadalawa. Baka sa akin ka lang nahihiya. Kasi parang okay naman pag kayo lang ni Lola eh. Hindi naman. Naku, nahihiya sa'yo yan. Bakit naman? Hindi mo kasi napansin na maganda ang damit niya at maganda ang ayos niya. Lola. Biro lang. Pero totoong maganda ka. O eto, tikman mo din itong paksiw na bangos. Papadudot, napakaraming pasalubong ni Patrick sa akin at sa buong pamilya ko. Mas madami pa ang dala niya para sa amin kesa kay Lola at lahat pala yon ay bilin ni Lola sa kanya. Kaya pala paminsan-minsan kapag kausap namin sa video call si Patrick ay inuutusan niya akong kumuha ng tubig. Kasi pala ay sa kanya binibili na bilhan kami ng mga pasalubong. Kasi alam din ni Lola na kapag nalaman ko ay kukontra ako dahil nga nakakahiya. Sinabi ko na sa makalawang buwan na ako uuwi sa amin. Gusto pa ni Lola Mia na sa pagbalik ko ay isama ko ang mga magulang ko. Sinabi ko na lamang na may aasikasuhin sila kaya hindi makakasama ang mga yon. Gusto ko talaga silang isama pero masyado nang sunod-sunod ang pabor na ibinibigay sa akin ng maglola. Kaya para makaganti sa kabutihan nila sa tuwing sinasabi
ni Patrick na siya na muna ang bahala kay Lola ay sinasamantala ko ang pagkakataon. Umaalis-alis ako ng bahay para mag-ikot. Nag-iikot ako hindi para mamasyal kundi ang magtanong-tanong kung may nakakakilala ba kay Lolo Berto. Dahil nga marami na akong alam na impormasyon tungkol sa kanya. Kaya yung plano ko na hanapin siya ay sinimulan ko na. Hindi ako titigil at hindi ako mawawala ng pag-asa. Isa lang ang magiging dahilan para hindi maging matagumpay ang ginagawa ko at yun ay kung wala na si Lolo Berto. Pero ipinapanalangin ko ng mga oras na yon na huwag naman sana dahil gusto kong magkita at magkausap pa sila ni Lola Mia. Oh, Mona, nakabalik ka na pala. Oo, si Lola. Nasa kwarto. Ayun, gusto na naman siya nagtitiklop ng mga damit ko. Naku, tutulungan ko siya. Hayaan mo na siya. Sabi niya namimiss niya daw yon dahil ang tagal niyang hindi nagawa. Oo nga. Alam mo ba na nung wala ka, yung damitan mo kahit maayos na, ilalabas niya paminsan-minsan yung mga damit para tiklupin lang uli. Si Lola talaga. Mahal na mahal ka niya. Kaya mas mahal na mahal ko siya. Kaya kaligayahan niya lang ang laging gusto ko. Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Nagbunga na rin yung matagal kong pag-alis-alis. Oo nga, saan ka nga ba nagpupunta? Sila tita Nati lang naman ang kamag-anak mo dito sa Maynila. O baka may iba pa na hindi ko alam. Si Chang Nati lang. Tsaka minsan lang naman ako pumunta sa kanila. Saan ka nagpupunta? Natatandaan mo ba si Lolo Berto? Yung unang naging boyfriend ni Lola? Nalaman ko na kung saan siya makikita. Ha? Yun bang palagi mong ginagawa? Ang maghanap? Oo, kaya pupuntahan ko siya bukas para makausap. Sasama ako. Pero gusto ko munang madinig kay Lola kung anong mararamdaman niya kapag nakaharap niya uli ang una niyang minahal. Sige, pero baka pwedeng ilihim na muna natin na pupuntahan natin si Lolo Berto. Baka pag sinabi natin sa kanya tapos hindi natin maabutan o mali pa lang impormasyon, baka masyado siyang umasa sa wala. Tama ka. Pero kanino pala natin iiwan si Lola? Kung aalis tayo pareho, wala siyang makakasama. Tamang-tama naman kasi yung ilang kaibigan niya, magkikita-kita sila sa bahay ng isa. Sabi sa akin, pwede ko daw iwan si Lola muna doon dahil marami naman daw magbabantay sa kanila doon. Balikan ko na lang daw ng hapon. Naku, parang gumagawa ng paraan ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Lola! Ano ba't parang nakakita ka ng multo? Nagulat lang po ako kasi ang ganda niyo ngayon. Matagal na yan, ngayon mo lang napansin. Ikaw nga'y tigilan mo ako ng panguuto mo. Tapos ka na magtiklop, Lola? Hindi pa. Dapat dahan-dahan lang ang pagtitiklop para pag sinuot ay walang gusot. Saan kayo pupunta? Nauuhaw ako. Ay, ako na po ang kukuha ng tubig. Sandali po. Lola, upo ka muna sandali. Nagtitiklop ako sa loob. Sandali lang, may tatanong lang po ako. Batang ito oh. Ano ba yun at parang napakaseryoso mo naman? La, huwag kang magagalit kay Mona ha. Nakwento na niya sa akin ang tungkol kay Lolo Berto. Nasabi niya para mapigilan ako mag-extend pa sa trabaho ng 6 na buwan. Para sa'yo, Lola. Pasensya na apo ko at hindi ko nasabi sa'yo. Naiintindihan ko po. May tanong lang po ako. Kung sakaling makikita niyo po ba si Lolo Berto ngayon, ayos lang sa inyo? Apo ko, minahal ko din naman ang Lolo Claudio mo. Pero si Berto, gusto ko na lang makausap para humingi ng tawad sa mga nangyari sa amin noon. Pag nasabi ko na sa kanya ang nasa loob ko, ay magiging maluwag na ang aking damdamin. Huwag niyo na muna isipin yon. Hindi natin masasabi. Baka biglang dumating ang araw na yon. Hari nawa, apo ko. Hari nawa. Huwag ka nang malungkot. Lola, eto na tubig mo. Salamat, Mona. Ay maiwan ko na muna kayo't itutuloy ko na lang ang pagtitiklop ng damit. Ako na po magbibitbit niyang tubig. Itong batang ito, para namang napakabigat ng isang basong tubig. Huwag mo na akong alalahanin. Maiwan ko na muna kayo.
Nasabi mo ba? Oo. At tama ka, gustong gusto niyang makausap si Lolo Berto. Ang tagal ko siyang hinanap. Sana pala sinabi mo noon pa na naghahanap ka para natulungan kita. Ayos lang, kasi hindi naman natin pwedeng iwang mag-isa si Lola. Oo nga. Sana lang naman tama ang binigay na impormasyon at sana nandun siya. Sana nandun pa siya. Papadudot kinabukasan pagkahatid namin kay Lola sa mga kaibigan niya ay dumiretso na kami sa address na ibinigay sa akin ang kinakaroonan ni Lolo Berto. Natuntun namin siya. Nandun pa siya sa lugar na yon, isang maliit na kwarto sa lupa ng kamag-anak niya. Maayos naman ang buhay ni Lolo Berto, may pension siyang natatanggap na siyang panggastos niya. Nakontento na lamang din naman siya sa maliit niyang kwartong tinitirhan. Dahil hindi naman niya kailangan ng malaking bahay dahil mag-isa na lamang din siya. Matanda na nang nakapag-asawa si Lolo Berto, kaya ang asawa niya ay hindi na kayang magdalang tao. Bukod pa doon ay maaga din siyang nabiyudo at simula noon ay nabuhay na lamang siyang mag-isa. Nagulat si Lolo Berto sa mga sinabi namin at sumama siya para makausap si Lola Mia. Nang magkaharap ang dalawa ay para kung biglang hinila ng nakaraan. Parang nagbalik sa kabataan nila ang mga itsura nila at masayang muling magkita. Siyempre po ay bumagsak na naman ang aking mababaw na luha. Nagkausap ng masinsinan ang dalawa. Matagal na pala nilang napatawad ang isa't isa dahil hindi nila naipaglaban pareho ang pag-iibigan nila. Kinausap ni Patrick na doon na tumira si Lolo Berto para magkasama sila ni Lola Mia. Kinumbinsi din siya ni Lola Mia kaya sumang-ayon ito. Napakasayang tingnan ng dalawa, walang araw ang nasayang nang hindi sila masaya. Subalit ang buhay ay sadyang napakaikli. 4 na buwan mula nang magkasamang muli ang dalawa ay namaalam na si Lolo Berto at mahigit 1 buwan mula ng pagkawala ni Lolo Berto ay sumunod naman si Lola Mia. Sa sandaling yon, na muli silang nagkasama ay parang sapat na sa kanila para mabawi nila ang ilang dekada na hindi sila nagkita at nagkausap. Sa ngayon ay siguradong magkasama na din ang dalawa at masaya. Nang mawala na si Lola Mia ay nagpaalam na din ako kay Patrick. Sinabi ni Patrick na hindi ko kailangang umalis pero nakakahiya na dahil wala na akong dahilan pa para manatili doon. Si Patrick naman ay napakalaki na ng restaurant na itinayo niya. Ako naman ay nakapag-asawa ng isang caregiver din. Pareho kaming paalis papuntang ibang bansa. Huling balita ko kay Patrick ay nagpakasal na siya. Imbitado sana kami kaso ay nakalis na kami ng araw ng kasal nila. Salamat po Papa Dudut sa pagkakataon na may kwento ang istorya ni Lola Mia. Naway patuloy na maging daan ng Barangay Love Stories para maibahagi ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng lahat ng mga kabarangay natin. More power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ramona. Tama pa din ang kasabihan na habang may buhay ay may pag-asa. Ang kasabihang ito ay maaaring gamitin sa kahit na anong bagay na naghahanap ng sagot, ng solusyon, ng pangangailangan at ng muling pagkikita. Ilang dekada ang lumipas mula nang maghiwalay sina Lolo Berto at Lola Mia, pero ang tadhana na din ang gumawa ng paraan para sila ay muling magkita at ayusin ang bagay na matagal nilang tinitiis. Kaya tayo ay huwag agad panghinaan ng loob. Habang kaya pa natin at nakakakilos pa tayo ng tama at maayos, habang may lakas pa tayo ay huwag titigil na hanapin ang kailangan upang masarhan o muling maumpisahan ang hindi magandang paghiwalay. Iba't iba ang klase ng kalinga, kalinga ng magulang sa anak, ng anak sa mga magulang, kalinga ng magkakapatid.
o ng magkarelasyon o kahit sa mga alagang hayop. Anumang klase ito ay iisa lang ang masasabi kong tama at totoo ba ang iyong pagkalinga at ito ay ang pagmamahal na sinasabi ng puso. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ng pagsubok at pighati ay palaging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag. Pero lahat ay may limitasyon at katapusan, pati na rin ang oras na pwede natin silang makasama. Ikaw kapuso, paano ka muling magsisimula kapag nawala na ang taong nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay? Dear Papa Dudut, may mga relasyon na sa sobrang tagal na ay minsan ay pinalalamig na lamang ng panahon. Hanggang sa unti-unti ay hindi nyo na halos maramdaman ng unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo ng relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Ella, isang online seller ng pabango. 32 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Marikina. Matagal na rin po akong tagapakinig nitong inyong programang Barangay Love Stories. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang beses akong naiyak sa mga sulat na inyong binabasa. Bukod sa mababaw talaga, ang mga luha ko ay talaga namang nakakaantig ng damdamin ng kwento ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng kanilang mga sulat. Kaya naman nag-decide ako na ibahagi din ang kwento ko sa araw na ito. Papa Dudut, first boyfriend ko ang asawa kong si Joe. Pakiramdam ko nga ay siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin, tapos marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na rin na kapag magkamukha daw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Mine, nagmerienda ka na ba? Uy, Mine! Ang aga mo namang nakauwi ngayon. Maaga rin kasi akong kumota, kaya pinayagan ako ng supervisor namin na mag-early out sa trabaho. Naks naman, ang bait naman ng supervisor mo. Eh di ba, siya yung kinukwento mo dati na palaging masungit sa inyo. Oo, siya nga yun. Pero mula nang malaman niya na buntis ka, ayun, naging mabait na sa akin. Totoo yata yung sinasabi nila na may dalang swerte yung mga buntis sa mister nila. Kita mo nga halos araw-araw na akong kumukota ng dahil sa'yo. Anong dahil sa akin? Dahil yun sa sipag at tiyaga mo na makipag-usap sa mga tinatawagan nyo para bentahan ng insurance. Hindi rin, Mine. Naniniwala talaga ako na ikaw talaga ang swerte sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ano yan, Mine? Eto yung nirequest mo sa akin nung isang araw. Buko pie, mula sa paborito mong store sa Laguna. Hala, Mine, ang bilis mo namang nakabili nito. Akala ko sa 1 linggo pa yung uwi ng katrabaho mo sa Laguna, kaya hindi mo ako kaagad madadalhan nito.
Sabi mo kasi sa kanya ka magpapabili ng buko pie. Hindi ka rin kasi niya natiis. Nakwento ko kasi sa group chat namin ng mga katrabaho ko na gusto mo ng buko pie. Ayun, nagkanya-kanya na kaagad sila ng presenta kung sino sa kanila ang pupunta ng Laguna para bumili. Grabe, ang babait naman talaga nila. Kahit isang beses ko pa lang silang nakita nang isama mo ko sa dinner nyo dati, ang lakas ko na kaagad sa kanila. Excited na kasi sila sa magiging first baby natin. Lalo na 3 buwan na lang, manganganak ka na. At excited na rin ako na kinakabahan. Pero syempre, mas lamang yung excitement sa akin. Kasi gusto ko na rin talagang makita at mayakap ang baby natin. Malapit nang mangyari yun, Mine. Malapit na tayong maging isang buo at masayang pamilya. 3 buwan na lang pala, magba-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko, halos nakadikit lang din sa birthday natin. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko, makakatipid tayo sa pagsa-celebrate ng mga birthday nating 3. Maganda yung naisip mo, Mine. Makakatipid talaga tayo kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. Oh, di ba? Natuwa ka rin? Nakaka-excite kayong isipin na 3 tayong sabay-sabay na nagsa-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga manganak ka na mamaya. Uy, grabe! 3 buwan pa, Mine. Masyado ka namang nagmamadali. Siyempre, joke lang yun. Excited lang talaga ako maging tatay. Kahit nung una, sobrang kinabahan talaga ako nung sabihin mo na buntis ka. Aminin mo, kinabahan ka na baka habulin ka ng itak ng papa ko nung hindi pa natin sinasabi sa kanila na buntis ako. Oo, isa talaga yung sa pinakamalaking dahilan ko. Pero ang talagang kinatakutan ko nun, baka hindi ko mabigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Mine, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ko na hindi mo kami pababayaan ng magiging anak natin. Basta, tutuparin ko yung pangako ko na pagbubutihin ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Ay, kainin na nga natin tong buko pie na dala ko at baka maiyak pa ako sa pag-uusap natin to eh. Teka lang, ipagtitimpla muna kita ng kape mo. Ako na ang gagawa nun, Mine. Kumain ka na lang dito at para sa inyo talaga ni baby tong pasalubong ko. Papadudot, nasa 2nd year college ako at 3rd year naman si Joe nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdadalawang isip na panagutan ako noon dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa. Nagkasundo mga magulang naming pareho na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho ring may kaya ang pamilya namin at gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Joe pero siya na rin ang nag-decide na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng malilipatang bahay ni na Daddy na mura lamang ang upa at binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Joe naman ay nakapasok din kaagad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa sa mga magulang namin ay inaalalayan pa rin nila kami kaya hindi kami gaanong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang anak ko sa mismong kaarawan ko. Iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lamang talaga nag-uumpisa na nararamdaman namin ni Joe na kailangan na naming maging totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Noong umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming 3 ni Joe at ng anak naming si Maricel. Kaya lang habang lumalaki si Maricel at lumalaki rin ang mga gastusin, doon na nag-umpisa ang pagtatalo namin ng asawa ko. Tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Maricel at kung ano-ano pang bagay na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan pa, Papa Dudut. Happy birthday ulit, Maricel! Thank you po, Mami! Happy birthday din po sa inyo, pati na rin po sa inyo ni Daddy!
Sana nagustuhan mo ang regalo namin sa'yo ng mami mo. Sobrang nagustuhan ko po kasi favorite cartoon character ko talaga itong nakadrawing sa pajama na binigay niyo sa akin eh. Thank you po dito sa pajama na to, Daddy. Tapos may bago na naman po akong dodrawingan na sketch notebook na galing naman kay Mommy. Alam ko kasi na hobby mo talaga na mag-drawing. Kaya yan kaagad ang naisipan kong ibigay sa'yo. Thank you po talaga sa inyo, Daddy. Sobrang saya ko po ngayong birthday celebration nating tatlo. Ang gaganda po ng mga regalo niyo sa akin. Tapos ang sarap pa po ng mga niluto ni Mommy. Siyempre naman, basta para sa baby ko, mas lalo kung sasarapan ng mga luto ko. Tsaka yun naman talaga ang gusto naming mangyari. Ang mag-enjoy ka sa special na araw na to, Maricel. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Payakap nga po sa inyo. We love you, anak. Love you, anak. Oh, magpalit ka na muna ng damit mo, anak. At medyo pinagpawisan na tong suot mo. Medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kailangan mo na ring magpahinga. Sige po, papasok po muna ako sa kwarto ko para makapagpalit po ako ng pantulog ko. Okay, sige anak. Mabuti naman na tumabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Akala ko ba tapos na tayo sa topic na yan? Nagsorry na nga ako kanina, di ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabi nang uwi. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na nakauwi dito sa bahay? Halos mag-aalas 9 na. Gusto ko na ngang mauna na kaming kumain ni Maricel kanina para hindi na siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong hipan niyang kandila sa birthday cake na yan. Pero nagpaliwanag na nga ako kung bakit late na ako nakauwi. Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan na mag-overtime. Overtime! Wala na akong ibang narinig mula sa iyo kung hindi ang lecheng overtime mo. Ella, pwede bang wag mo akong simulan? Pagod ako sa trabaho O bakit? Ikaw lang ba ang pagod? Baka nakakalimutan mo na may negosyo rin akong inaasikaso kahit nandito lang ako sa bahay. At ako pa ang nagluto ng lahat ng pagkain nandyan sa lamesa na yan. Sinabi ko naman sa'yo na umorder na lang tayo ng mga pagkain, di ba? Tapos ngayon, isusumbat mo pa na napagod ka dahil sa pagluluto mo? Parang kasalanan ko pa na gusto kong makatipid tayo kaya nagluto na lang ako. Wow ha! Thank you sa pag-appreciate ng effort ko, Joe. Saka alam mo, dapat nga magpasalamat ka dahil kahit nakalimutan mong bumili ng regalo para sa anak natin, nagawang ko pa ng paraan. Wala ka na ngang oras para kay Maricel? Tapos pati ba naman pagbili ng regalo? Makakalimutan mo pa? Kailangan ba pati yan isusumbat mo pa sa akin? Alam mo naman na mula nang ma-promote ako sa trabaho, marami na akong bagay na nakakalimutang gawin. Pero huwag mo naman sanang kalimutan yung responsibilidad mo bilang asawa ko at tatay ng anak natin. Na-promote ka nga, pero hindi naman masyadong nadagdagan ng sinisweldo mo. Tapos parang halos kulang na lang, doon ka na sa opisina niyo tumira. Sa umpisa lang naman to kasi nag-a-adjust pa ako. Intindi mo naman sana yun. Mahigit kalahating taong ka ng supervisor. Hanggang kailan ba kami mag-a-adjust ni Maricel ng dahil lang sa promotion mo? Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Maricel, kanina ka pa ba dyan? Mommy, bakit po kayo nagsisigawan? Galit po ba kayo na hinintay nating kumain si Daddy? Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Anak, hindi talaga kami nag-aaway ng mami mo. May pinagtatalunan lang kami pero maliit na bagay lang yun. O bakit pala hindi ka pa nagpapalit ng damit mo? Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. Sige, ako nang maghahanap nun. Halika, bumalik na tayo sa kwarto mo. Papadudot mula nga nang ma-promote sa trabaho si Joe ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Maricel. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makakota sa ibang supervisor sa opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gila sa ibang boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang, kami naman ni Maricel ang naapektuhan ng dahil doon. Dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi na rin namin siya nakakasabay kumain ng hapunan. At hindi na kami nakapamamasyal na magkasamang tatlo. Nang ma-promote din siya sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kaagad naming nalipatan.
Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Pareho po kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Maricel. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin, Papa Dudut. Wala na nga siyang oras para kay Maricel. Tapos, madalas pang mainit ang ulo niya sa amin na mag-ina niya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sean, ang asawa kong si Joe. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman mas lalo ring lumala ang mga pagtatalo naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagdesisyon na kami ni Joe na maghiwalay na lamang. Ang dahilan namin ay hindi na lang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami. Makalimutan niya lamang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente, galit na kaagad ako sa kanya. Hindi ko lang nalabhan ang isusuot niyang pantalon, nasisigawan na niya kaagad ako. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkakasunduan sa bahay, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lamang talaga na para bang kami na rin ang nagpapalaki ni Joe. Kaya naman humantong na talaga kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Si Joe ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Maricel. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Maricel. At dahil matalinong bata ang anak ko, naiintindihan naman niya ang nangyayaring hiwalayan namin ng daddy niya. Ayun nga lang, habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil lang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Nakauwi ka na pala. Sakto kasi katatapos ko lang magluto nitong pancake na merienda mo. Wow! Favorite ko po yan! Lahat naman ng niluluto ko, favorite mo eh. Siyempre po, lahat kasi ng niluluto nyo, masarap po talaga, Mami. Sus, binola pa ako ng anak ko. Totoo po yun, Mami. Kaya nga po palagi ako malakas kumain kapag nandito ako sa bahay eh. Kasi wala akong pinalalampas sa mga niluluto nyong pagkain para sa akin. Naku, mukhang may gusto ka lang ipabili sa akin ah. Wala po. Nagsasabi lang po talaga ako ng totoo. Umupo ka na nga dito nang makapagmerienda ka na. Sige po. Oh, eto na yung pancake at chocolate drink mo. Thank you, Mommy. You're welcome, anak. Malapit na nga pala ang birthday mo. Birthday po nating 3 ni Daddy. Oo nga naman, birthday nating 3. Ano bang gusto mong gawin sa birthday natin? Gusto mo ba na i-invite natin ang mga classmate mo para makapag-celebrate ka kasama sila? Hindi na po. Alam niyo naman po na konti lang ang friends ko sa school namin eh. Eh di yung mga friends mo na lang ang invite natin. Busy po sila sa araw na yon. Ah, ganun ba? O sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mong carbonara kahit wala tayong bisita. Yay! Sige po, Mommy! At saka para mas maging espesyal pa ang birthday mo,
Ano gusto mong regalo? Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa'yo yon. Talaga po? Kahit ano pong hilingin ko, bibigay nyo? Oo naman, basta ba kaya kong bilhin eh. Hindi nyo naman po kailangan gumastos sa regalo na gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Maricel? Mami, yung gusto ko po sanang regalo sa birthday ko, yung makapag-celebrate po ulit tayong tatlo ni na Daddy ng magkakasama kagaya ng dati. Nung 1 taon po kasi si Daddy ang kasama ko nung birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong dalawa na lang po yung magkasama dito sa bahay. Maricel, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo. Opo, naintindihan ko naman po, Mami. Pero baka po mapagbigyan niyo ako na makapag-celebrate ulit tayong tatlo na magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong magbo-blow ng candle ng birthday cake natin. Tapos yayakapin niyo po ako ng mahigpit pagkatapos po nun. Sa totoo lang anak, hindi kasi ako sigurado sa magiging schedule ng daddy mo. Baka hindi rin siya pwede sa araw mismo ng birthday natin. Ganun po ba? Sayang. Miss ko na po kasi talaga yung pagsa-celebrate nating tatlo ng magkakasama eh. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na yon. Kasi yun lang naman po talaga ang... Maricel, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mami, nahihilo po ako. Sumasakit po yung ulo ko. At saka... Oh! Maricel? Maricel, anak! Anak, gumising ka! Papadudod, sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Maricel na kaagad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kagad siya nagkaroon ng malay. At dahil wala naman akong kotse, kagad ako humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang anak ko. Mabilis ding nakarating doon si Joe nang tawagan ko siya. Nung una sinabi ng doktor na anemic ang anak namin pero may mga test pa raw sila na kailangang gawin para sa kanya. At pagkalipas ng ilang araw, napahagulhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon, papadudot. Merong stage 3 leukemia ang anak naming si Maricel. Papadudot, sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat para gumaling ang anak namin ni Joe kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Maricel at doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niyang nilalabanan yon. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Joe na tutuparin namin ang birthday wish niya na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit dahil doon, papadudot. Oh Maricel, ready ka na bang hipa natin ng daddy mo ang candle dito sa birthday cake natin? Opo, Mami. Kanina pa po ako ready at excited na i-blow natin tong candle. Oh, ready na pala ang anak natin. Kaya hipan na natin to. Sige, 1, 2, 3! Happy birthday, Maricel! anak! Yay! Happy birthday din po, Mami, Daddy! Thank you po sa pagtupad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon. Siyempre! Hindi namin pwedeng hindi to pa rin ang birthday wish ng nag-iisa naming baby. Daddy, hindi na po ako baby. 11 years old na po ako. Ah, big girl na pala tong baby namin. Sige nga, subukan ko nga kung big girl ka na talaga. Ha? Sinong big girl, ha? Ano, big girl ka na talaga? Ha? Alisin na po yung kamay niyo sa tagiliran ko. Eh sabi mo big girl ka na eh.
Dapat hindi ka na nakikiliti. Daddy naman eh! Joe, tama na yan. Baka masyadong mapagod ang anak natin. Eto na, bibitawan ko na siya. Si Daddy talaga! Palagi na lang ako kinikiliti kapag sinasabi kong big girl na ako. Doon kasi natin malalaman kung talagang hindi ka na baby. Maricel, islice mo na tong cake mo para makakain ka na rin. Mami, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto niyong carbonara eh. Kaya naparami po yung kain ko kanina. Nabusog po tuloy kaagad ako. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin tong cake mo. Thank you po. Gusto ko na rin po magpahinga kasi medyo po inaantok na rin po ako. Okay, halika. Sasamahan na kita sa kwarto mo. Kaya ko na po ang sarili ko, Mami. Maywan ko na po kayo dito ni Daddy. Thank you po ulit sa masayang birthday celebration ngayon, ha. Happy birthday po ulit sa inyo, Daddy. Happy birthday din sa'yo, anak. Papasok na po muna ako sa kwarto. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Maricel sa Sabado. Bakit naman hindi? Nung isang linggo ko pa sinabi sa'yo yung tungkol dun ah. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect namin na client. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yun sa mga agent ko. Kasi nga malaking account yun. Eh paano naman ang anak natin? Sa akin mo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yun? Eh kahit naman nung wala pang sakit si Maricel, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Para namang sinabi mo na naging walang kwenta akong tatay sa kanya. Kaya ako lang naman hindi mabitawan ng meeting na yun dahil malaking incentive ang makukuha ko doon. At magagamit natin yun sa mga panggastos para sa therapy at gamot ni Maricel. Hindi mo kasi talaga naiintindihan ng point dito, Joe. Hindi lang perang kailangan sa'yo ng anak natin. Presensya mo. Presensya mo bilang tatay niya. Eto na naman tayo, Ella. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang ina. Kasi hindi mo iniintindi kung anong sinasabi ko sa'yo. Mami, Daddy, nag-aaway na naman po ba kayo? Maricel, anak, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tama ang mami mo. Nag-uusap lang kami. Bakit po ba palagi na lang kayong nag-aaway? Dapat po ba hindi ko na lang hiniling na magkasama-sama tayo ngayong birthday natin? Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po na makasama kayong dalawa. Sobrang hirap po ba talagang ibigay yun sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit. Maricel! Maricel, sandali lang! Anak! Papadudot ilang minuto rin pong nagkulong si Maricel sa kwarto niya at umiyak bago niya kami pinagbuksan ni Joe ng pinto. Pareho namang kaming nagsorry sa kanya ni Joe at alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. At dahil talagang mabait na bata si Maricel ay tinanggap naman niya ang sorry namin basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Joe ang mag-away at magsigawan, Papa Dudut. Magsisimula sa simpleng pagkatalo na mauuwi sa walang katapusan na sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami ng araw na yon na iwasan namin magtalo, ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga na kami ay magkasamang dalawa. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot na tuloy ang pamamasyal naming tatlo nila Joe at Maricel at ng araw na yon ay tinupad namin ni Joe ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo pa kami. Dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pag-awayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Maricel
ng mga gusto niyang puntahan ay hindi kami hihinto ni Joe sa nag-uumpisa na naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Maricel at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang makapamasyal kaming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot na tuloy ang mga therapy ni Maricel at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ng sakit na meron siya. Kahit gaano siya nasasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot ay pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak. Palagi rin siyang nakangiti kahit na nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinasabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana ay malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon, na sana ibigay na lamang sa amin ni Maricel, na sana pagalingin niya ang anak ko, na sana ay makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya nga lang papadudot, bigo ako. Dahil pagkalipas ng halos 1 taon, sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Maricel at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko po yun natanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko, na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, papadudot. Mami, Anak, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? bukod po sa medyo masakit yung katawan ko, maayos naman po ako, Mami. Gusto mo bang kumain na? May dala ako dito na paborito mong carbonara. Pwede ka naman daw kumain ito basta konti lang. Busog pa po ako. May prutas din dito. Baka gusto mo ng apple o kaya orange. Hindi po talaga ako nagugutom. Maricel, hindi ka pa kasi kumakain mula kagabi. Ipagbabalat na lang kita ng apple kasi gusto mong kainin to ng walang balat, di ba? Mami, sandali lang po. Bakit anak? Pwede po bang dito na lang po muna kayo sa tabi ko? Gusto ko po kasing maramdaman na hawak niyo yung kamay ko. Oo naman. Eto hahawakan ko ng mahigpit ang kamay mo. Mami, alam niyo po, ang swerte ko kasi binigyan po ako ni Lord ng isang napakaganda at saka napakabait na mami na kagaya niyo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Gusto mo na parati akong binobola. Hindi naman po pambobola yun. Totoo po yung sinasabi ko. Kaya nga po kung makikita ko si Lord sa heaven, paulit-ulit ko pong hihilingin sa Kanya na sana po kayo po ulit ni Daddy ang maging parents ko. Ano ba yung sinasabi mo, Maricel? Hindi mo pa makikita si Lord kasi matagal pa tayong magkakasama-sama ng daddy mo. Mami, may hiling po sana ako sa inyo. Ano yun? Ibibigay ko kahit ano pa yan. Basta para sa pinakamamahal kong anak. Mami, alam ko pong mahirap pero sana po kapag nawala ako, wag po kayong masyadong iiyak ha. Bakit mo pa sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, di ba? Gagaling ka, Maricel. Mabait kang bata. Malakas ka. Kaya mawawala rin yung sakit mo. Yun ang isipin mo, okay? Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayong nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yun para sa akin? Siyempre naman. Gagawin ko yun. Para sa'yo.
sa tuwing ngingiti tong mga labi ko? Ibig sabihin nun, ikaw ang nasa isip ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo, ha? Para palaging ngumiti si Mami. Maricel, 2 buwan na lang. Birthday na natin. Magsi-celebrate pa tayo, di ba? Tayong 3 ng daddy mo. Sa bahay natin. At promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin to. Okay lang naman po kahit hindi na tayo mag-celebrate. Ang mahalaga lang naman po sa akin yung magkakasama tayo ni Daddy. Mami, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo, ha. Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Hindi mo kailangan na mag-sorry dahil kahit kailan, hindi ka naging pasaway at naging napakabait mong anak sa amin ng daddy mo. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po akong nagpapasalamat na kayong binigay ni Lord sa akin. Mami, gusto ko na po muna ulit matulog. O sige, ayos na ba yung pagkakahiga mo? Opo. Okay, lalabas lang muna ako, ha? Kukuha lang ako ng kape ko. Pero babalik din kaagad si Mami. Magpahinga ka lang dyan, Maricel, ha? Babalik ka agad ako. Sige po, Mami. Ella, bakit ka umiiyak? Si Maricel kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Malakas pa ang anak natin. Alam ko na makakasama pa natin siya ng mas matagal. Joe, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Maricel sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Magpakatatag ka lang, Ella. Kailangan natin kayanin to, lalo na ngayon. Hindi tayo pwedeng makita ni Maricel na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong 2 ngayon. Kaya please, alam ko na may hirap pero kailangan nating katagan ng loob natin para kay Maricel. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay pinaparusahan kami ni Joe ng puong may kapal dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa altar, Papa Dudut. At hindi namin nagampanan ng maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Maricel. Kaya bilang kaparusahan ay tinakda niya na kunin ang maagang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko pero hindi ko yon mapigilan talaga. Ang naisip ko rin noon, Papa Dudut, ay bakit naman kailangan na si Maricel pa ang makaranas ng ganong sakit? Bakit kailangan na siyang magkaroon ng malubhang karamdaman at bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Joe. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko. Kaya nga lang, Papa Dudut, hindi sa akin ibinigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Hanggang sa dumating nga ang oras na kinakatakutan ko. Ang pagpanaw ni Maricel 1 buwan bago ang aming birthday. Sobrang sakit noon kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama-sama sa araw ng birthday namin. Nangako ko sa kanya ng isang napakasayang birthday celebration. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain, bibigyan ko siya ng maraming regalo at hihipa namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin kahit ako na lamang mag-isa sa bahay, Papa Dudut.
Ayos na siguro tong mga pagkain na nandito sa lamesa. May carbonara, fried chicken, buko salad, at saka strawberry ice cream. Sigurado ako na magugustuhan lahat to ni Maricel. Anak, nakikita mo ba tong mga inihanda ko para sa birthday nating dalawa? Lahat to paborito mo. Kaya ako nandito ka lang. Sigurado ako na sobrang matutuwa ka. Maricel, miss na miss ka na ni Mami. Payakap naman oh. Yakapin mo naman ako kahit sa panaginip ko lang. Miss na kita. Sobra. Ella? Ella, gising ka pa ba? Si Joe yun ah. Bakit pa siya pumunta dito sa bahay ng ganitong oras? Ay, pagbuksan ko na nga siya ng pinto. Happy birthday! Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita kasi birthday mo ngayon at birthday ko kahapon. Joe, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sayang naman tong cake na dala ko kung paalisin mo lang ako. Isa pa, hindi rin ako nakapag-celebrate ng birthday ko kahapon. Pwede bang sabay na tayong mag-celebrate ngayon? Gabi na. Siguro mas mabuti pa Please, kung… Ella. Gusto ko lang mag-celebrate ng birthday kasama ka. Kagaya ng ginagawa natin nung nandito pa si Maricel. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo sana ako. Sige, halika. Pumasok ka na. Salamat. Oh, naganda ka rin pala dito ng mga pagkain. Ikaw ba ang nagluto ng mga to? Oo. Paborito lahat to ni Maricel. Lalo na tong creamy carbonara mo. Sigurado ako na kung nandito lang siya, mabubusog na naman kaagad yun. Ay, eto nga pala yung cake. Ilalabas ko na sa kawan para maisama dito sa mga inihanda mong pagkain. Sige, salamat. Ayan. Ayos! Kompleto na tong handa para sa birthday celebration nating tatlo ni Maricel. Teka lang, parang may kulang pa pala. Anong ginagawa mo? Sisindihan ko tong kandila dito sa cake natin. Hindi mo naman na kailangan gawin yan, Joe. Hindi kompleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay hihipan ng kandila na nandito sa ibabaw ng cake. Pero wala na nga si Maricel. Hindi mo ba talaga yun naiintindihan? Wala nang dahilan para sindihan mo pa yung kandila na yan dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan, Joe. Anak natin, Ella. Pareho nating anak si Maricel. Kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang sarilinin ang sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan. Dapat nung una pa lang, napansin ko na kaagad yung pagiging matamlay at sakitin niya. Naakala ko normal lang para sa edad niya. Dapat, nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya. Dapat hindi ko siya pinabayaan. At kung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Joe. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. May kasalanan din ako. Kasi nawalan ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Ella, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na sirain ng trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalahamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit ano palang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho, hindi rin nun maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi na iligtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Joe! Hindi ko lang pinapakita pero palagi kong sinisisi ang sarili ko. Tama ka naman eh. Napakagago ko kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Ella, sorry. Sorry kung hindi ko talaga nagampanan yung papel ko sa pamilya na to. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa'yo.
Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat sa ating dalawa. At alam ko na ito rin ang gusto ni Maricel na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na to. Hindi ko alam. Ewan ko. Masyado pang magulo para sa akin ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Ella sa buhay ko. Joe, alam mo naman na sa kanya umiikot ang mundo ko. At ngayon na wala na siya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ng sarili ko para magpatuloy sa buhay na to. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit kasi kahit kailan, hindi ko na makikita at mayayakap pa ang anak natin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama si Maricel. Sa lumipas na halos 12 taon, sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, kaya hirap na hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa bahay o sa bahay ko. Halos hindi ko na rin natutukan pa ang online business ko at madalas din na nasa bahay ang mga magulang ko, pero tinataboy ko lang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayarin ko na napabayaan ko na. Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis ako makapag-move on, bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang ala-ala namin na magkasama ni Maricel. Gabi-gabi at araw-araw po akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay, Papa Dudut. Nandun ako palagi sa kwarto ni Maricel at madalas na tinititigan ang mga gamit niya pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya o kaya ay ang una niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandun lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga akong magsimula muli, Papa Dudut. Hirap akong makita ang bukas nang hindi na siya kasama. Sa anak kong si Maricel ay tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako? Isang linggo ang lumipas nang sinimulan kong dalaw-dalawin sa bahay ni Joe, Papa Dudut. Nung una ay tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumalik kinabukasan at paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag hindi lamang para sa sarili ko kung hindi para na rin kay Maricel. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin kasi nakikita niyang patuloy akong nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Joe sa lahat ng mga sinabi niya. Mas lalo ko lang pinahihirapan ang anak naming si Maricel kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan. Papa Dudut, nagkabalikan din po kami ni Joe hindi lamang dahil sa awa kung hindi dahil sa mas naiintindihan na namin ang isa't isa. Sa pagkawala ng anak namin ay pareho kaming maraming na-realize ng asawa ko. Ang relasyon ay hindi natatapos sa pagtupad ng isang obligasyon, kung hindi sa pagpapakita at pagpaparamdam ng walang katapusang pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay.
Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na minsang nawala ng minamahal sa buhay. Piliin nating maging matatag. Totoong madali itong sabihin at mahirap gawin. Pero palagi na lang nating isipin na para makausad tayo mula sa kalungkutan ay kailangan natin ng isang may mga tao pa rin na natitira para magbigay sa atin ng lakas at magparamdam ng kanilang pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ella. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.